guys, good morning. This is Janice. We will open again the RX of life. Ang solusyon sa ating mga hinagpis, ang solusyon sa ating mga suliranin. Walang iba ang kasagutan kundi si Kristo lamang. Kaya let us open our Bible in Galatians 6 verse 9. Sabi sa Galatians 6 verse 9, sabi dito, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. So, ibig sabihin, huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti, sapagkat darating ang araw na si Lord mismo ang magre-reward. Palagi nating tatandaan that the judgment of God is not at the start. Ang pag-judge ni Lord is how you end or how you finish the race. Kung paano mo tinapos ang takbuhin. Kung masama ka dati, then God changed your heart. Then the end, nagbagong buhay ka, nagsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan. So, hindi titignan ng Panginoon yung ginawa mo before. He will see yung titignan mo niya yung ginawa mo ngayon. Because God will not see your success. Hindi niya titignan kung nakatapos ka ng pag-aaral. Hindi niya titignan kung mataas ang posisyon mo. Hindi niya titignan kung marami kang pera. Hindi niya titignan kung maganda ka, kung pangit ka. God will sees your faithfulness. Kung paano ka naging tapat sa Panginoong Jesus. Pero una sa lahat, kailangan natin paghariin ang bunga ng Espiritu Santo kasi hindi natin mababago ang ating buhay if we would not accept Jesus Christ as our personal Savior. Kasi si Lord lang ang nagbibigay ng bunga ng Espiritu Santo. Once na tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Savior, you will receive the gift of the Holy Spirit. And the gift of the Holy Spirit is what? Sabi sa Galatians 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, ang bunga ng Espiritu Santo ay, ang sabi, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban dito. At pinapatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati ang masasamang hilig nito. Ibig sabihin, once na tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Savior, hindi ka magbabago sa sarili mo lang. Ibig sabihin, it was Jesus Christ who changed your life. Kaya nga sinabi ko dati, ako, makasalanan ako. Dati talaga inaamin ko, grabe yung nagawa kong kasalanan sa Panginoong Jesus. Nag-scatter pa nga ako nagsusugal pa nga ako And ang hirap i-change ng buhay ng isang tao. Ang dami talaga, sobrang makasalanan. And the only way to change our life is the fruit of the Holy Spirit. Because once na binago ka ng Panginoong Jesus, you will never going back to the same again. Kaya nga sabi niya, I was crucified in Christ, sabi ni Apostle Paul, I was crucified in Christ, and I am no longer live. I live by faith, by the Son of God who loves me and who gave Himself for me. Si Lord lang ang kayang magbago ng buhay mo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Tanggapin mo siya bilang Kristo. Yung buhay mo na walang kapayapaan, yung buhay mo na punong-puno ng kaguluhan, yung buhay mo na parang empty, ang tagal-tagal mo nang nakatira sa mundong ito, kung bakla ka man or tomboy ka man, masaya ka ba dyan? Masaya ka ba sa buhay na meron ka ngayon? Kung mayaman ka ngayon, mataas ang posisyon mo, tatanungin kita, are you happy?
Are you truly happy with your life today? Masaya ka ba talaga? Or talagang yung empty mo talaga is basta hindi ka masaya eh, alam ko hindi ka masaya sa buhay mo. Kaya ngayon pa lang, I want you to accept Jesus Christ as your personal Savior. Doon mo lang mararamdaman ang tunay na kagalakan, ang tunay na pagbabago, at ang tunay na changes. So if you want to accept Jesus Christ as your personal Savior, come to this prayer. Father in heaven, thank you for your goodness and faithfulness in my life. I want you to receive as my personal Savior sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Diyos ng buhay ko, tagapagligtas, hari. At tinatanggap ko po ang iyong banal na spirito na siyang maghari rin sa buhay ko. Ang kanyang bunga ang siyang patuloy na maghari sa buhay ko. Panginoon, marami pong salamat sa krus na pinagkaloob mo. Ang kamatayan mo sa krus ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang pagkapako mo sa krus ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang kamatayan mo sa krus ay hindi mawawalan ng kabuluhan, bagkus ito ay magiging buhay sa akin. Sa kabilang buhay at yung pagdadating po, Panginoon, ay makasulat ang aking pangalan sa iyong aklat. Salamat Panginoon sa kagalakan na ipagkakaloob mo at sa karapatan na maging anak mo na po dahil tinanggap kita bilang Diyos tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa akin lahat ng kasalanan noon at alam ko ngayon sa judgment Panginoon, the finish line na haharapin namin is your final destination namin is nagsisi na kami sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoong Jesus. Amen.